Nagising si Cassie sa masuyong halik sa noo niya. Good morning, bati ni David. Mukhang ito'y pagod mula sa magdamag na pagbabiyahe pero nakangiti sa kanya. Hey, sorry love about last night. Mahinang sabi nito. She shook her head slowly. Ako yata ang may kasalanan. I'm sorry. His hand moved to touch her still flat stomach. Is it true? Tumango siya. He lowered his head and kissed her there. Then, he looked up at her. Wala itong sinabi pero nasa mga mata nito ang nararamdaman ng sandaling iyon. At iyon din ang nararamdaman ni Cassie. All the love in the world were in their eyes. Hinawakan ni David ang pisngi ng asawa at masuyo siya nitong hinalikan sa mga labi na agad naman niyang tinugon ng buong puso. Cassie didn't feel good most of the time. Medyo masela ng kanyang pagbubuntis. Ayaw niya ng amoy ng maraming bagay. Mabilis mag-init ang kanyang ulo at madalas ay sinusumpong siya ng mood swings. For some reason, kapag nasa opisina lang siya at nagtatrabaho, hindi niya napapansin ang masamang pakiramdam. Marahil sa rami ng ginagawa niya, nawawala ng pagkakataon ng mga symptoms ng paglilihi. On the other hand, kahit gusto ni David na mag-google na maraming panahon kasama siya, nagkataong napakalaking demand dito ng sariling kumpanya. That fact took away some of the happiness she felt in having their baby. It downright irritated her. Gusto niya ng mas maraming atensyon, ng pag-aalaga, at kahit naiintindihan niya ang mga dahilan kung bakit kinakailangang wala parati si David, may mga panahong she got downright irrational and impatient with his absences. Honey, sorry, I can't make it to dinner tonight. May kailangan pa akong kausapin mga tao. Paliwanag ni David. Dahil sa alam na nito ang pagiging masungit ng asawa lately, tanghali pa lang ay nagpapaalam na ito ng plano para sa gabi. Mainit sa office ni Cassie. Nagkataon pang sira ang air conditioning system, kaya hindi rin maiwasang maging mainit ang ulo niya, lalo pat nasa stage siya ng paglilihi. Okay, sanay na rin naman ako na kumakain mag-isa. Sarcastic na sagot niya. Cassie, please understand na hindi ko pwedeng pabayaan. David, I understand perfectly. I married an ambitious man, so I should be more understanding, right? Hindi sumagot si David. A part of her suddenly realized that she was being unfair to her husband. Sorry, that was uncalled for. All right, pipilitin kong umuwi na mas maaga. Wag na. Go ahead with your plans. Wag mo na lang akong pansinin. I'm not being myself lately. Baka masama sa kondisyon mo ang laging napapagod. Kung tumigil ka na lang muna kaya sa trabaho, baka kailangan mo kasi ng pahinga. Anito na may pag-aalala sa boses. That was the last thing she wanted. No, parang narinig niyang nagbuntong hininga si David. Sige, I'll see you later. Wag ka masyado magpapagod, okay? Okay. Pagkababa ni Cassie ng telepono, ay noon lang niya na-realize na first time nilang nagpaalaman ni David nang hindi nagsasabihan ng I love you. She knew then that something was starting to go wrong with their relationship. That same day, nagsisimula ng maganda si Cassie para umuwi. Nang mag-ring ang cellphone niya, tiningnan niya sa LCD ang nakaregister na pangalan, si Adrian. Hi, bati niya. What's up? Matagal bago sumagot ito kaya natakot tuloy siya. May nangyari ba kay David? Walang nangyari kay David, Cassie. Nahihiya lang ako. Kailangan ko yatang sabihin sa'yo ng personal. Hindi na siya nagdalawang isip. Okay, saan tayo magkikita? Ibinigay nito ang pangalan ng lugar. She didn't bother texting David dahil nagsabi naman itong hindi magdi-dinner sa kanila. Lumabas siya ng opisina at nag-drive sa meeting place nila ni Adrian. Isang restaurant iyon sa Timog. Pagdating doon ay naabutan niya si Adrian na umiinom ng beer. Tumayo ito pagkakita sa kanya. Ipinaghila siya ng upuan bago bumalik sa sariling pwesto. What's up? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano ulit sisimulan. Anito na parang nangangapa. Adrian, we've been through this before. Kung kailangan niyo ko or mo ko ng tulong, sabihin mo lang. Alam mo namang gagawin ko ng paraan. Himok niya. Hindi naman ito masyadong malaki this time. Can you spare about 300,000 pesos? Para makover lang ang pasweldo tomorrow. We can even pay it next week. Aasikasuhin ko. Ibig sabihin, you need the money immediately? Sana, para hindi mapansin ni David ang cash deficit. Kung pwede sana maibigay mo yung hinihingi kong halaga mamayang gabi. Nag-isip si Cassie. May pera sa vault ng office niya. Mga 250,000 sa cash. Bilang dagdag sa kulang na halaga, kaya niyang mag-cash advance sa credit card.
Nasa kanya pa rin ang extension cord na ibinigay sa kanya ng daddy niya. Hindi niya ginagamit iyon, pero hindi pa niya napapakancel. Pwede siyang kumuha roon kahit 50,000. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Pwede siguro, I'll go out. Hintayin mo ulit ako dito. Isinasarado ni Cassie ang vault na makuha ang pera. Mula roon nang tumunog ang telepono niya. Nasaan ka? Si David yon. Sa tono ng salita nito ay mainit ang ulo nito. Ha? Nalito siya sa isasagot. Hindi niya pwedeng aminin kung ano talaga ang kanyang ginagawa. I decided to have dinner with some friends. Pumuntong hininga ito. Okay, what time ka darating dito? Napalunok siya. Dito? Yung may nasa bahay ka na? Yeah? Sandali na lang, pauwi na rin ako. Nag-calculate siya sa utak niya. Daraan pa siya ng ATM pagkatapos ay dediretso sa restaurant para ibigay ang pera kay Adrian. I'll be there in an hour and a half. Eksakto sa tinura niyang oras na pumasok si Cassie sa bahay. Dahil sa ginawang pagtulong kay Adrian, napagod siya. Halos nangihina na binuksan niya ang pinto ng bahay. Naghihintay si David sa sala. Sana nagsabi ka na may iba ka na palang plano. Sana hindi ko na lang minadali ang meeting ko. Bungad nito. Hinawakan niya ang noo. Nag-uumpisa ng sumakit ang kanyang ulo. Sanay na akong ginagabi ka ng uwi, so I assume na hindi importanteng sabihin ko pa sa'yo kung ano ang mga plano ko. Ibinaba niya sa mesa ang dalang bag. I hope you know very well that staying out late is bad for our baby. The accusation in his voice broken her control. Kanina pa niya iniisip habang nagmamaneho ang irony ng mga pangyayari. Hindi na nga siya nabibigyan ng pansin ni David dahil sa katatrabaho nito. Pagkatapos siya pa ang parating naghahanap ng pera para isalba ang precious company nito. Only to be accused for coming home late? That was too much. Nagtaas siya ng boses. Hindi ako nagpapabaya. It just so happened that... Kainis? Paano ba niya ipapaliwanag? Kahit anong galit niya, hindi niya kayang lalo pang magalit sa kanyang asawa o masira ang pride nito kapag nalaman ng kanyang ginawa. But her patience was being pushed to the limit. Kailangan niyang umalis bago pa niya masabi sa asawa ang totoo na lalo pang magpapagulo sa kanila. Init lang ito ng ulo pero kapag sinabi niya ang totoo, baka magkasira sila ng tuluyan. It was not worth it. Tumalikod siya para lumabas ulit ng townhouse. Where are you going? Pahabol na tanong ni David. Hindi siya nag-aksaya ng panahon na lingunin ito. Out. I'm tired and I don't want to fight with you, David. We are not fighting. Nag-uusap tayo. Pagtatama nito, mas lumakas ang boses niya. Hindi tayo nag-uusap? Inaaway mo ko. Don't scream, Cassie. Marahas siyang humarap sa asawa. Why not? I'd scream if I want to. Bakit pa parating ang daming hindi ko pwedeng gawin? I can't even go out with my friends without us arguing about it. You're missing at the point. That's it. Kinuha niya ang bag niya and walked out. Umiiyak na si Cassie pagkasakay pa lang ng kotse. Life was so unfair. She only wanted to help David without hurting him. Ang kaso, nag-aaway sila. Ilang kilometro pa lang siyang nakakalabas ng highway when she started hyperventilating. Marahil ay dahil sa pagod o sa sobrang pag-iyak. She felt it coming. Bata pa lang siya. Kapag sobra siyang emosyonal ay nangyayari ito sa kanya. Hindi siya makahinga at nagsisimulang mawala ng pakiramdam ang mga kamay at mga paa niya. She gasped her breath, afraid that she was going to lose control of the car. Natatakot na siya ng sandaling iyon. Natatakot na baka madamay ang anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Cassie nang mapansing may makakasalubong siyang isang kotse. Nasa maling lane na siya. Pinilit niyang ikutin ang manibela pero ayaw sumunod ng mga kamay niya sa kanyang utak. Lord, please, help me. Iyon ang huli niyang sinabi bago naiiwas ang kanyang sasakyan at mapigilan ang head-on collision. Pero iyon lang ang kinaya niyang gawin. Wala na siyang malay tao na bumangga ang kotse niya sa isang poste sa tabi ng kalsada. Hindi lang ang anak sa sinapupunan niya ang nawala kay Cassie ng gabing iyon. David was with her at the hospital. Hindi ito umaalis sa kanyang tabi sa loob ng 5 araw na wala siyang malay tao. Subalit nang masiguro nitong okay na siya, ay halos hindi na ito nagpapakita. Ang asawa rin ang naglabas sa kanya ng ospital at nag-uwi sa bahay nila pero hindi siya nito kinakausap. Not to ask her how she felt, not to tell her how he felt. It seemed that he had also left her. Nawala na nga sa kanya ang anak, nawala na rin sa kanya si David. Hindi niya alam kung alin sa dalawa ang mas masakit. Isang gabi, he broke his silence. Pero para sabihin lang sa kanya na hindi na siguro magandang magsama pa sila.
He spoke only to tell her that he was leaving her. She became hysterical. She fought him. Pero naiwan pa rin siya. Iniwan siya ni David na mag-isa. Hindi siya makapaniwalang kaya nitong gawin yon. Nanatili siya sa bahay nila. Ilang buwan matapos itong umalis. Dahil naniniwala siyang panandalian lang iyon na babalik din ang asawa, but he never came back. Until now. After 5 years. Nagbalik lang ito ngayon para putulin na ang nalalabing tali na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Nakatambak sa harap ni Cassie ang mga dokumentong nangangailangan ng kanyang atensyon. Pero wala sa mga iyon ang isip niya. Noong isang araw lang ay nag-usap sila ni Dominic. Kinumbinsi pa rin siya nito na siputin ang mga scheduled hearings para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal ni David. Sinabi niyang hindi pa niya kayang mag-attend ng panibagong hearing. Ang hiningi lang niya ay kaunti pang panahon para ihanda ang kanyang kalooban. She never really thought that the process would bring back so many painful memories. Halos isang linggo matapos ang tinakasan niyang hearing, ay hindi pa rin siya makatulog ng ayos. She wished she was stronger to be able to cope with the emotions that the annulment process was giving her. Cassie, tawag ng sekretary niya na sumilip sa nakaawang na pinto ng opisina niya. Pinilit niyang ngumiti rito. Yes, Cindy. May bisita ka pero wala siyang appointment. Will you see him? Wala siyang ina-expect na tao na pupunta sa kanyang opisina ng araw na yon. Sino raw? David Monteverde. Saad nito na kinagulat niya ng labis. Hindi niya alam ang mararamdaman. Iba iyong nagkita sila sa korte. Iba iyong pinuntahan siya sa sarili niyang lugar. Ang gusto niyang gawin ay itaboy ito kagaya ng ginawa niya nang subukan siyang lapitan nito sa korte. Just give me about 5 minutes, Cindy. Pwede mo na siyang papasukin after that. Utos ni Cassie. Okay. Isinarado nito ang pinto. Kinailangan niya ang 5 minutes para i-compose ang sarili. 5 minuto para kumbinsihin ang sarili na wala siyang dapat ikatakot sa biglaang pagdating ni David sa kanyang opisina. Hindi pa rin siya handa nang muling kumatok si Cindy at papasukin ang dating asawa sa loob ng silid. Hindi siya tumayo na pumasok ang lalaki. Please sit down. Nasorpresa siya sa calmness na narinig sa sariling boses. Nanatiling nakatayo si David. Tinitingnan nito ang loob ng kanyang opisina. Operations Manager. Sa wakas ay nagsalita ito. Binasa ang title sa brass plate na nakapatong sa lamesa niya. Whatever happened to Mr. Mendez? Ang pinagat nito ay ang pangalan ng dating Operations Manager na pinalitan niya 3 taon na ang nakararaan. Nag-retire na siya. Sabi niya, David, please sit down. I am sure na narito ka hindi para pag-usapan ang HRD concerns ng opisina ko. Hindi niya inaasahang ngitian siya ni David, pero ngumiti ito at pakiramdam niya ay napunta ang kanyang puso sa lalamunan niya. She frowned. Ayaw niya ang realisasyon na may ganoon pa ring epekto ang ngiti nito sa kanya. Sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ni David. Pagkunway, umupo sa silyang nasa harap ng kanyang table. Inilagay nito ang braso sa ibabaw ng lamesa niya. Napansin niya ang kamay nito. Wala itong suot na singsing. May kumurot sa puso niya sa obserbasyong iyon. Ano ba ang inaasahan niya? That he was going to wear their wedding ring? Habang pinupursige ang annulment case nila? Siya lang naman ang ganoon. Buti na lang at pinatungan niya ng mas malaking singsing ang kanyang wedding ring. Kung kaya't hindi kita ni Numan na hindi pa rin niya ito inaalis. Itinaas ni Cassie ang tingin mula sa kamay nito at nadiskubreng nakatitig ang lalaki sa mukha niya na parang sinusukat kung anong iniisip niya. Pero pareho silang hindi nagsalita. Bakit mo pinatigil ang hearing? Sa wakas ay basag ni David sa katahimikang namamayani sa pagitan nila. She detected a tenderness in his voice. Parang tono kung paano siya kausapin dati. Medyo busy lang ako. May mga umiling ito ng marahan. Don't lie, Cassie. Tumayo siya. Can I offer you a drink? Tinitigan lang siya ni David. No, I'm fine. Naglakad siya patungang pantry para kumuha ng maiinom. Nagsalin siya ng malamig na tubig sa baso. Dinikit niya ang baso sa noo habang sinusubukang i-block ang katotohanan na nasa kabilang silid lang si David. At hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin o ano ang mararamdaman o kung ano ang unang iisipin. Naghihintay si David sa paglabas ni Cassie mula sa pantry. Tiningnan niya ang paligid. Parang hindi si Cassie ang may-ari ng kwartong iyon. Maganda ang silid. Office ng isang nonsense executive. Pero wala roon ang mga kulay na kinagigiliwan ng asawa. Dating asawa. Wala ang mga pastels. Walang nakadisplay na maliliit na bagay na hilig nitong kolektahin. Abstract ang paintings na nakasabit sa dingding.
samantalang alam niyang iba ang preference ni Cassie. Hindi ko masyadong gusto. I like sceneries, flower, beautiful people. Sabi nito sa kanya, minsang namamasyal sila at ipinakita niya ang isang mamahaling artwork dito. I like things to be pretty and perfect, hindi yung kung ano-ano na kulay. Pinangarap niyang ibigay ang lahat ng maganda at perpekto kay Cassie. Siguro, isa pa yung dahilan kung bakit lalo pang naging porsigido ang trabaho niya matapos silang ikasal. Gusto niyang maibigay ang mga bagay na kinasanayan nito at higit pa. Pero likas itong mainipin. Hindi siya nito nahintay. Ilang buwan pa lang silang kasal ay nagsimula na itong bumalik sa magulang. She worked, or at least pretended to, habang nagpapalipas oras kasama ang mga kaibigan. Then the extravagant shopping, he was willing to let that go. Okay na rin yun, naisip niya. Kung talagang hindi kaya ni Cassie ang deprivation, compromise iyon. Pero kung iyon ang magpapaligaya rito, okay na rin sa kanya. Hindi niya inaasahan na things would get out of hand. Hindi rin niya inaasahan na mauuwi iyon sa pagkawala ng anak nila. Magkasundo pa kaya mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.